I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings. Magandang gabi po mga kapatid at salamat at papuri po sa ating Panginoon sapagkat meron po muli tayong pagkakataon na makapagpuri at makapagpalakasan sa pamamagitan po ng pananalangin sa bawat isa. Bago po tayo makapakinig ng salita po ng Panginoon ay atin po muna siyang awitan ng mga papuri at pangungunahan po tayo ng ating music team. Tayo po ay nagkakatipon ngayong gabi para po magpanalangin, magpalakasan tayo sa pamamagitan ng pananalangin. At sabi nga po ng Bible na kung ano man ang hingin natin ng may pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos, ipagkakaloon nito sa atin sapagkat siya ay mabuti, higit na mabuti sa lahat. Within us, as we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we because we the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness.
Blessings everyone. I hope that everything is doing well with you by the grace of God. I would like to invite you all to listen and to open your hearts for the message that God will bring us today. May it brings us joy and encouragement in the Spirit as His words is being delivered. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng kanyang salita sa gabing ito. Sa ating pong oras ng ating pong gawain ng prayer meeting. At nais ko pong magbahagi po sa inyo sa sinasabi po dito sa aklat po ng Mateo 20:16. Mateo 20:16. Matthew 20 verse 16. Ito ba sinasabi? So the first or the last will be the first, and the first will be the last. Ang huli daw ay siyang mauuna, at ang una ay siyang mahuli. Tutingnan po natin, ang Panginoon marami po siyang sinasabi na kung titingnan natin ay hindi ang standard, lihis standard ng tao, ng humanity. Kaya sinasabi niya sa Lucas 6:27, subalit sinasabi ko sa inyo ng mga nakikinig, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. So pakita natin dito, parang gawan mo ng mabuti ang mga napupuot sa iyo. Bigin mo yung mga kaaway mo. Di ba salungat sa ating mga pamantayan ng tao.
At sabi sa talatang 29, sa sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. So pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo rin yung kanan. So makita natin dito yung sabi ng Panginoon ay wala sa pamantayan ng tao, wala sa standard ng tao. Kasi ang tao, ang tendency ay gumanti. Tendency ay mag-retaliate, di ba? Sa kaaway. So ito yung, kung makita natin dito yung ating pag-uusapan sa gabing ito, ito ay wala rin sa pamantayan ng tao. The last will be the first and the first will be the last. Kasi nga sa atin, kung titignan natin, siyempre parang may magka-contradictory pa, di ba? Parang may salungat. The first or the last will be the first and the first will be the last. Sa ating mong pamantayan, siyempre kung sino yung mauna, siya yung unang isa-serve. Kung nahuli ka, doon ka sa huli. Natawag na first come, first serve. So ito yung pamantayan ng tao eh. Kung sino nauna sa pila, kaya lalo na ngayon maraming pila, lahat na mapupunta mo may pila. Siyempre kung nauna ka sa pila, ikaw ang unang maatinan. Kung huli ka, doon ka sa huli. Ganun din sa business, di ba? Meron siya tag na first in, first out. So, kung yung unang na-produce, yun ang kinakailangang mailabas kagad. O yung nahuli, yun ang sa huli. Kasi, especially, may mga gamot na may expiration o mga pagkain na perishable goods. So, dapat mauna muna yung unang produce at mahuli yung huling ginawa. So, ito yung pamantayan sa atin dito sa kalakaran dito sa atin sa mundo. So makita natin dito yung sinabi ng Panginoon na hindi ayon sa ating pamantayan. Bakit nasabi ng Panginoon ito? At sinabi ito ng Panginoon, ito'y nag-ugat dun sa aklat ng Mateo 19:23. Ito'y patungkol sa isang mayamang ruler. Kaya nabanggit ito ng Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng Mateo 19, talatang 23 hanggang 27. Ito po sinasabi, talatang 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Talatang 25, nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubang ng taka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Ngunit, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? So nagtanong si Pedro sa Panginoong Jesus. Iniwan nilang lahat at sumunod sa ating Panginoon. At ano naman daw ang mapapala nila sa pagsunod sa ating Panginoon? Ito yung tanong ni Pedro sa ating Panginoon. So, yung tanong niyang ito, imbis na sagutin ng ating Panginoon ng direkta, ito'y sinagot sa pamamagitan ng isang talinhaga ng ating Panginoon. Sinagot sa pamamagitan ng isang parable. Ito yung parable of the workers in the vineyard. Ang mga manggagawa sa ubasan. Ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan. Ito yung sinagot ng ating Panginoon kay Pedro sa kanyang tanong. Basahin natin yung talinhaga. Sa kabanata 20 ng Mateo. So po sinasabi, 20, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao na pinuno ng sambahayan, na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. At paglabas niya, ng 3 oras, nakita niya ang iba sa pamilya na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, pumunta ka rin kayo sa ubasan at anumang nararapat ay ibibigay ko sa inyo. Sa kanyang ubasan. Matapos
Sa talatang 2, matapos ang pagsundo ang manggagawa sa isang denaryo, sa isang araw ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. Talatang 3, at paglabas niya na 3 oras, nakita niya ang iba pa sa pamilya nakatayong walang ginagawa. Talatang 4, at sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo sa ubasan at anumang nararapat ay ibibigay ko sa inyo. At pumunta sila. Paglabas niya, muling malapit na ang 6 na oras at 9. Gayon din ang ginawa niya. At nang malapit na ang 11 oras, lumabas siya at nakakita siya ng mga ibang nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Talatang 7, sinabi niya sa kanila, sapagkat walang umuupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo sa ubasan. Nang madadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanilang kaliwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa nahuli hanggang sa mga nauna. Nang lumapit ang mga unupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat sa kanila ng 1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila ay tatanggap sila ng mas malaking halaga sapagkat tumanggap din ang bawat sa kanila ng 1 denaryo. At nang tanggapin nila ito, ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan at nagsasabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at ipinantay mo sila sa amin ng tiis ng hirap at nakapapasong init ng maghapon. Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagsundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtatrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba ay pinahintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko o nainggit ka sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang huli ay nauna at ang una ay nahuli. Ito yung sinasabi ng talinaga, purihin ang kanyang mga salita. Pansinin natin ang mga bagay dito. Unang binayaran ng may-ari ng lupa, yung mga nagtrabaho ng huli. Binigyan niya ng 1 denaryo, bawat isa. Pagdating ng unang grupo ng mga manggagawa, binigyan niya ito ng 1 denaryo ayon sa kanilang napag-usapan. So yung mga unang nagtrabaho sa kanya, meron silang usapan ng 1 denaryo, binigay sa kanila ang 1 denaryo sapagkat yun ang kanilang agreement. Pero ang akala ng mga naunang yun ay bibigyan sila ng mas malaki sapagkat mas mahaba yung kanilang pinagtrabaho kaysa dun sa mga nahuli na maiksi lang ang kanilang oras ng trabaho pero ang binigay ay 1 denaryo din katulad ng ibinigay sa kanila. Kaya nagreklamo sila. Nagtiis nga raw sila sa hirap. Sa init ng araw. Maghapon silang nagtrabaho pero 1 denaryo lang ibinigay sa kanila. Nag-expect sila ng mas malaki kaysa dun sa mga nahuling nagtrabaho. So ang point dito, ang may-ari ng lupa, hindi siya unfair sa kanila sapagkat binayaran sila according sa kanilang usapan, 1 denaryo. Kaya nga sabi ng mga may-ari, ako ba hindi pinahintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko o nainggit ka sapagkat ako'y mabuti? So hindi naging unfair ang may-ari ng lupa doon sa mga naunang nagtrabaho, kundi siya is generous doon sa mga nahuli. So may karapatan siya sapagkat siya ang may-ari ng lupa. Pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Na hindi naman siya nakakalalamang sa iba. Ganyan ang Panginoon. Sabi sa Romans 9:15, for he says to Moses, sabi ni Apostol Paul, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I have compassion on whom I have compassion. Bibigay niya yung awa doon sa gusto niya bigyan ng awa. Sabi ng Panginoon. Walang, sa puntong ito, walang
dinaya, walang ginulangan sa pagkakabigay ng bayad sa mga manggagawa doon sa ubasan. Ang protesta ng taong ito ay walang kinalaman sa generosity ng may-ari towards doon sa mga nahuling nagtrabaho. Nagtrabaho sila ng buong maghapon, pero binayaran sila ng bayad na pinag-usapan nila ng mga naunang nagtrabaho. So, nagagalit yung mga workers na to. Hindi dahil sa unfair yung may-ari, balit nagagalit sila sapagkat napaka-generous ng may-ari ng lupa. Napaka-generous. So nagagalit sila sa may-ari sapagkat na sila nagtrabaho raw ng matagal pero ang binayad sa kanila isang denaryo lang. Samantala yung mga taong huli na maigsi lang o sandali lang nagtrabaho, isang denaryo din. Pero fair ang ginawa sa kanila ng may-ari ng lupa. Hindi ito isang panggugulang sa kanila sapagkat binayaran sila according sa kanilang usapan. Itong parable na ito ay itong talanghagang ito, maaari natin sabihin na hindi ito pamantayan sa isang business, sa isang management practices sapagkat magkakaroon ng parang unfair labor practices. Pero ito example lang ng kung ano yung generosity. Unang-una sinasabi dito sa talinghagang ito. Tanong dito, wala bang karapatan ng may-ari ng lupa na gawin ang kanyang gusto para sa kanyang ari-arian? Ako ang may-ari ng lupa. So, pwede kong gawin kung anong gusto ko na hindi naman ako nakakalamang o nagiging unfair dun sa iba. Pero isang mayaman na employee o employer, nagbigay siya sa mga mahihirap. So, hindi pwedeng questionin ng mga workers niya, yung tao, yung boss nila nagbibigay kasi binabayaran naman sila according sa usapan nila. So may karapatan yung may-ari na bigay ng gusto niya para sa iba. O halimbawa yung may-ari ng isang kumpanya na bumili ng sasakyan. Although meron siyang sasakyang dati, pwede bang questionin niya ng mga workers na, Sir, ba't bumili naman kayo ng sasakyan? Meron pa naman kayong sasakyan, bago pa naman sasakyan nyo. Pwede bang tanungin ng mga workers yun? Pwede ba nilang questionin ang may-ari? Siya may-ari, so siya may karapatan kung anong gusto niyang gawin sa kanyang pera. Saka siyang may-ari. Na prerogative niya yun kung anong gusto niyang gawin sa kanyang pera. Sapagkat siya ang may-ari. At wala siyang ginugulangan, wala siyang ginigipit sa kanyang sarili. Binibayaran niya ng ayos yung kanyang mga gawa. So hindi natin pwedeng questionin ang may-ari ng lupa. Pero in reality, sa ating buhay ngayon talagang relatively unfair ang ating kalagayan dito sa mundo. Maraming, di ba, mga inequalities. May mayaman, may mahirap. May mga malusog, may sakitin, may maganda, may mga tao na matatalino, may mga tao na hindi na matalino, so it's unfair sa atin sa mundo ito. Ang mundo ay unfair sapagkat may mga mayayaman pero nga mahirap. Kagaya sa bakuna, may mga bansa na maraming bakuna, may mga bansa naman na walang halos bakuna. So hindi natin masasabi na unfair yung mga bansa ngayon na maraming bakuna sapagkat meron naman silang pera para bumili. Hindi naman nila kasalanan yun na meron silang perang bumili. Diba? Hindi naman yung sabihin natin na sila sakim dahil meron silang pambili. Pera nila yun, di ba? Meron silang karapatan kung paano nila gagastusin ng kanilang pera. Kung may pambili naman sila, ay go on. Sapat pera nila yun eh. Pera nila yung ginagastos sila, hindi naman ng pera ng ibang tao o ibang mga bansa. So, ang talinhagang ating binasa ay ang landowner nagre-represent ng Diyos, ating Panginoon.
So ang Diyos, kaya niyang gawin kung anong gusto niyang gawin sapagkat siya Diyos. Siya may-ari ng langit at lupa. Kaya niyang gawin ang anumang gustuhin niya. Kung hindi man kaya yung mga ginagawa ng Panginoon ay wala sa pamantayan ng tao. Sapagkat Diyos, pwede niyang gawin kung ano man kanyang gusto. Mitiin o ano man kanyang gustong gawin, kaya niyang gawin sapagkat siya ay Diyos. At hindi natin kayang ma-question ang kanyang mga gawa. Hindi natin kayang tanungin o ano mga bagay na pwede natin siyang tanungin sa pamagitan nito. Sabi nga sa Isaiah 55:8, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord." So hindi natin kayang arukin ang kalooban ng Panginoon sapagkat iba yung kanyang pamantayan, iba yung pamantayan ng tao. Kaya ang Panginoon, di ba sabi ko sa inyo, iba yung pamantayan niya. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pamantayan ng tao, gumanti tayo sa ating kaaway. So lihis sa pamantayan ng tao. Ang pamantayan ng Diyos, lihis ang pamantayan ng Diyos sa tao. Tayo nga, di ba? Tayo deserve natin na mapunta sa impyerno. Pero dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa ang Diyos ay tunay na papagmahal, hindi niya hayaan na tayo mapunta sa eternal condemnation. Hindi natin kayang mailigtas sa ating sarili based sa quality at quantity ng ating mga mabubuting gawa. Kung yun ang pamantayan ng Diyos sa atin, kung yun ang pamantayan ng Diyos, walang makakapunta sa langit. So ang ating sapagkat ang susi ng ating pagmamana sa karya ng Diyos ay yung biyaya ng ating Panginoon. Kung magiging fair ang Diyos sa atin, hindi tayo makakapunta, hindi natin maabot ang pamantayan ng Diyos. Kung magiging fair, tayong lahat ay mapupunta doon sa impyerno sapagkat tayo ay makasalanan. Subalit dahil nga mahal tayo ng Diyos, generous ang Diyos, bigyan tayo ng pag-asa sa magitan ng regalo ng kapatawaran. Sabi dito, kung ang Diyos ay binigyan tayo ng kanyang pagmamahal, kung tayo ay naging fair, kung Diyos ay naging fair sa atin, malamang doon tayo lahat sa condemnation, punishment. Pero hindi yun. Lahat tayo mapupunta sa hell sapagkat tayo ay makasalanan. Pero talagang ang Diyos ay napakabuti. Siya generous sa atin. Bagamat tayo makasalanan, pinili niya na tayo maligtas sa pamamagitan ng kanyang sarili, kanyang kamatayan. God gave us an unearned, unwarranted, and unpaid grace. We do not deserve ang ganun. But He gave it anyway. Sapagkat ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So ganun lang pagmahal ng Diyos sa atin. Ganun lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi nahiyaan na tayo mapunta doon sa wrath o sa galit ng Panginoon. Hindi nahiyaan tayo mapunta doon sa nagatatang apoy. So siya na yung gumawa ng paraan at binigay niya yung kanyang bugtong na anak
para sa ating kaligtasan. Whether matagal o bago kang Kristiyano, it doesn't matter. Whether you are serving the Lord for long o bago ka lang nanampalataya, we are both received the gift of eternal life. Lahat tayo ay tumanggap ng grasya ng Diyos. Ito yung kaligtasan, kapatawaran. Sabi rito, God doesn't owe us salvation for something we have done. God doesn't owe us salvation for something we have done. Hindi tayo binigyan ng kaligtasan sa ating mga ginagawa. Sabi ng salitang ito. Instead, He gave us salvation despite everything we have done. Binigyan tayo ng kaligtasan despite na tayo ay makasalanan. Ito yung sinasabi ito. Despite everything we have done. Despite sa ating kamalian, despite sa ating kalumian, binigyan pa rin tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon. So makita natin dito ang talinghadang ito. Ito yung aral sa atin. Because of His generosity, because of His love sa atin, pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, tayo Kanyang niligtas. At mismo niyang katawan, mismo ang Kanyang buhay ang binigay sa atin. Kanyang inalay sa atin para sa ating kaligtasan. Makita natin dito yung generosity ng ating Panginoon. Kanyang kabutihan, kanyang busilak na pagmamahal sa atin. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po nagpapasalamat sa gabing ito na pinagkaloob mo na kami po'y mag-aaral na iyong salita. Tunay nga Panginoon na napakabuti mo sa amin. Sa pamagitan ng iyong biyaya, kami po inaligtas. Sa pamagitan ng iyong grasya, hindi po namin deserve ng magkapatawaran sapagkat kami makasalanan. Sapagkat kami puno ng aming pagsalansang. Subalit dahil sa pagmamahal mo sa amin, kami ay undeserved para sa kaligtasan. Ikaw na po ang gumawa ng paraan, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga na nadama namin ang iyong kabutihan, ang iyong generosity nang ikaw ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming kapatawaran, para matubos ang aming mga sala. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong pagmamahal na ipinakita mo doon sa krus ng Kalbaryo. Nabalik namin ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagdakila at paglulahati sa pangalan ng po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings. Let us all pray and please include the prayer items on our prayer list.
Maraming salamat po sa mayamang salita na nahayag po sa gabing ito. At papuri po sa Diyos sa buhay po ng mensahero na Kanya pong ginamit sa atin. At tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Let us pray. Manaming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na meron po kami sa oras na meron po kami upang magdalangin na dumulog, Panginoon, sa inyo at magpalakasan. Salamat muli sa inyong mensahe na kami pong napakinggan. Nawa po ay magdulot po ito ng pagpapala po sa amin at ma-apply po namin ito sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahero na inyo pong ginamit. Ikaw po, Panginoon, ang magbalik ng pagpapala po sa Kanya, 10 ng Kanyang pamilya. Gayun din, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming bansa, ang mga government officials na namumuno sa aming bansa. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat po sa kanila, pagbigay ng karunungan, wisdom, Panginoon, na nagmumula lamang po sa inyo sa mga desisyon po nila na ginagawa. Ikaw, Panginoon, ang manguna po sa amin, sa aming pong bansa. Gayun din, Panginoon, dalangin po namin ang laban po namin sa COVID-19. Ikaw, Panginoon, ang dakilang doktor na wala pong imposible po sa inyo. Nawa, Panginoon, sa mga proseso ng mga vaccine, Panginoon, ay sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay maibigay na po ito sa publiko. Dalangin din po namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na nag-aaral sa kanilang courses, kanilang studies, Panginoon, ay ikaw po ang magbigay po sa kanila ng katyagaan sa online studies po nila. Gayon din, Panginoon, sa internet connection po nila ay hindi po ito maging hindrances, Panginoon, sa kanila pong pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon, at katyagaan sa pag-aaral. Gayon din, Panginoon, dadalangin po namin ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa kanilang pagpunta sa kanilang mga offices, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat po sa kanila at maglayo, Panginoon, sa virus na COVID, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat isa sa amin na sa aming mga personal na panalangin, mga prayer po sa inyo ay dalangin po namin na kami po ay patuloy na lumakad po sa inyo, patuloy na ikaw lamang, Panginoon, na hinahanap po namin sa aming buhay. Sa bintang po ng pandemya, mahirap, Panginoon, pero sa iyo lamang po kami magtitiwala. At nawa, Panginoon, ay makita ko po, Panginoon, sa aming pananalita, sa aming mga gawa. At ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan sa lahat po ng aming ginagawa. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings.